Pagkatapos na ma-deal ko ang mga epektos na wala tayong gagawin kung hindi magpasarap sa buhay. Hihinto ka na sa pag-hostess mo at maglilibot tayo sa buong digdig. Talagang bilib ako sa utak mo dahil. Paimbestigahan mo kung anong puto ko na yun. Douglas, ano ba nangyari doon sa pinaimbestiga ko sa'yo? Patitignan ko na boss.
Easy lang, Darna. Kalkon, Lang napakabilis mo, no? pasensya ka na. Medyo naunahan kita eh. Paano naman, lumilipad ka. Pero, nauna ka lang ng konti sa akin, ha? May regalo ko sa'yo. Doon sa loob ng bodega. Siya nga, ha? May regalo rin ako sa kanila. Yan, no? Pag-ibig ay di magbabago, sumpang binitiwan ay tataglayin, magpanggang langit kita'y ibigin. Ikaw ang lahat sa buhay ko, ikaw ang siyang pinapangarap ko. Dalangin ko sa buhay kapal, tugunin mo ng kapwa pagmamahal. Kung ang puso ay iyong paliligayahin. Ano yung pagkana? Hindi ho. Talaga lang ganito ako pag meron akong naririnig na kumakanta. Ikaw naman da kasi, ang daing-daing nang liligaw sa'yo. Bakit mo sila iniiwasan? Ang lola naman. Ayaw niyo ba nun? Siguradong meron kayong gabay sa inyong katandaan. Ito nga anak, kita'y mag-usap. Ikaw ang lahat sa buhay ko, ikaw ang siyang pinapangarap ko. Dalangin ko sa
kapal, tugunin mo ng kapwa pagmamahal. Ako'y natutuwa sa pag-aaral. Ngunit, paano naman ang iyong kinabukasan? Kung sakalit ako'y mawala, paano kayo natin? Ang lola naman, kung ano-ano yung sinasabi. Ano na, ang lakas-lakas pa niyo eh. Tsaka isa mo, talagang wala pa sa loob kong umibig eh. Talagang hindi siya maaaring umibig. Dahil siya dami-dami kasing trabaho ni ate. Kaya bakit nga ba siya iibig? Luluha akong sa buhay ay ikaw. Luluha akong sa buhay ay ikaw. Tuloy ka. Salamat. Ay, bumalik ka rito. Mambubulahaw ka, tsaka kang iniiwanan mo ako. Naku, bumalik ka rito. Bumalik ka rito, lintik na ito. Bumalik ka rito, kamukha pa naman ni Mempey, oh. Ay, maalala ko nga pala. Nagsabi sa akin si Ronnie na ikaw daw ay haharanahin. Sige naman eh. Silipin mo naman ang nakit eh. Nag-iisa bukod tanging mahalaga. Ako ay tunay na liligaya. Kung bigyan mong pansin ang awit kong abang. At kahit di man dapat, nais ko'y ipagtapat. Dinggin mo kaya ang aking pagtawag. Yas ang katulad ng iyong ganda. Iingatan lagi ng aking pagsinta. At kahit di man dapat, nais ko'y ipagtapat. Dinggin mo kaya ang aking pagtawag. Yas ang katulad ng iyong ganda. Iingatan lagi ng aking pagsinta. Maraming salamat sa inyong lahat, ha? Hindi kayo mga bata. Hindi kayo mga anak. Okay. Upo kayo. Ay sana ang bahala magpapaumanin, ha? Eh, alam mo, napakaliit itong aming bahay. Muna ka. Kukuha ko ng konting pampalamig para sa inyo, ano? Huwag na ho kayo mag-abala. Busog na busog naman ho kami. Oo nga ho. Ang gusto lang ho naman namin ay marinig ang boses ni Narda. Ano? Ano ko? Alam niyo naman hindi ako marunong kumanta eh. Sige na ate, pagbigyan mo na. Si Romy naman ang humihiling eh. Kaya nga naman, anak. Sige na. Bata. Lolo! Ayun, ano na? O, hindi naman kami tayo! Oo nga! Yun! Laki nila! Ba't kaya sila nagkakagulo? Diba, tingnan natin.
bisikleta? Eh, bakit hindi bumubulusok? Saka wala naman buntot ah. Baka naman bagong modelo eroplano. Eroplano, wala namang pakpak. Naku, sa akin kayo maniwala. Umeka yan. Masamang anunsyo yan. Ang ibig sabihin, magkakaroon na ng peste dito sapagkat nakakagulo ng mga tao. Si Lola naman oh. Matagal naman ba mahihin niyan? Sige, tatuloy na kami. Lumalalim ng gabi. O sige mga anak. Salamat. 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 Iingat kayo ha. Oy, kayong dalawa sumunod sa akin na tayo magdasal at malayin sa disgrasya. Hala. Romy, sandali lang. Oh, bakit? Bumalik ka bukas ha. Mari bang hindi mahulog ang oo ng ate ko sa'yo kung laging puno ang aming tapayan at kung meron kaming panggatong. Eh, ang atin mo kasi, hindi ako pinapansin eh. Pwede ba, tulungan mo ako? Oo, basta't ikaw. Ding, ano ba? Halika na. O sige ha, iin kita bukas. Oh, sige. Manay pagyamanin, sino man na may tiyaga, tiyak na may aanihin. Lupa ay naghihintay sa bisig at kamay natin, sa lubos na paggawa, ginhawa ang kakampi. Magbanat ng buto, init ay huwag pansinin. Ang hirap, ang pagod, tiyak namang gagantihin. Sa sikat ng araw, balat man ay umitim. Huwag nang mag-alala, di namin papansinin. Magtulong-tulong, lupa'y bungkalin. Ang yaman nito ay hanapin. Kung sipag ang pahihiramin, pagka'y di kukulangin. Nasa ginawa, Sa tao ang tagawa, ang buhay lumisahan ay nakapitulong. Kaya nga harapin at tuyuli na dugtong sa meras ng gitara, mga anak sa hapon. Goyang kabulat, aking tenhawa ang lahat. Halika na, yan ang aking mahalaga. Wag mo ng paggawa, abayaan timpala, at ako'y mamamatay. Sige mga anak, gana, ayan ay masimula. Kung may gusto kang ipasabi kay ate, pwede mo akong utusan. Sabihin mo sa kanya, sagutin na ako. Para ako, mamahalin ko siya hanggang kamatayan. Sandali lang ha. Ate, sabi ni Romy, pag hindi mo daw siya sinagot, eh magpapakamatay na daw siya. O, ano ngayon? Di bahala siya? O yan, meron dyan itak, baka gusto niya magsaksak. O kaya tumalo na lang siya sa bangin. Uy, konting pasensya na lang daw. Baka sa susunod na linggo, isagutin ka na niya. Talaga? Sabihin mo, salamat ah. Saka hindi siya magsisisi. Ate, magsisisi ka daw pag hindi mo daw siya sinagot. Dahil ang pakakasalan niya, eh yung anak ni Aling Inga. Ay nako, wala akong pakialam. Kahit ang pakasalan niya, si Aling Inga mismo. Uy, okay na. Pero kung talagang mahal mo daw siya, eh ba't ka utos ng utos? Kaya puntahan mo daw siya doon at halkan mo. Talaga? Oh, bakit? Di ba sabi ni Ding? Ding! Halika nga rito! Huwag ka magtago! Ano naman mga kasinungaling na inimbento nito, ah? Kung di ka ba naman kasi...
maniniwala kay Ding? Alam mo naman hari ng sinungaling yun. Di bale, huwag ka na magalit. Kung talagang wala akong maasahan, hindi na ako magpipilit. Tatanggapin ko na lamang yung trabaho ang inaalap sa akin ng tiyo ko doon sa kanilang probinsya. Sige, paalam na ako. Romy, sandali lang. Nabigla lang naman ako kanina eh. Pero, bago ka umalis, gusto kong malaman mo na kung maaari lang ako umibig, siguro ikaw na ang pipiliin ko. Pero, talagang imposible eh. Hindi bale. Maiintindihan mo rin ako pagdating ng araw. Sige, paalam na ako. Romy, talaga bang aalis ka? Oo, Yung sinasabi mong probinsya ng tiyo mo, malayo ba? malayo na yun rin. Pakabait ka. Ate, wala kang kwenta kapatid. Ang bait-bait na sana ni Romy. Saan pa akong makakakita na magiging kuya tulad niya? Inis ako sa'yo. Huwag mo akong kakausapin. Penny for your thought? Sorry kung naistorbo kita. Siya nga pala si Digna, anak ng manager dito. Ha? Mabuti ba makasabot na? Baka pang maalis na ba ako eh. Ikaw? Pamangkin na may-ari makapaalis dito? Tinagtanong yata kita. Ganun ba yun? Ano pang iba nataglasan mo? Tungkol sa'yo? Wala nga makapagsabi eh. Kaya naisip ko na lang na ikaw na mismo ang tanongin ko. Tapos sisibatan mo ko. Biro lang naman yun eh. Saka sino ba namang lalaki ang maaaring lumayo kung ganito nilalapitan ng kasing ganda mo? Talaga? Nagagandahan ka sa akin? Eh di ko kwentuhan mo ako tungkol sa'yo. Pangalan mo, kung saan ka nang galing, ang pamilya mo, kahit ano. Ah, Romy ang pangalan ko. Bakit daw parang dumadala sa lindol dito? Brigade Vlogger daw. Kogay Clement.
namang hindi ko lang maalam kung ano nangyayari sa buhay natin ito. Kaya kalano pa naman may lumalabas pang higanti hanggang ngayon. Kaya akala ko yun ay sa comics lang. Palagay ko, bigan matatapos na ang mundo. Ano? Kaya sukli. Extra! Extra! Buong bayan, sinalanta na higante! Extra! Flash! Nagbaba ng utos ang kalihim ng tanggulang bansa upang magpadala ng puwersa ang hukbong sandataan sa bayang sinalanta ng mga higante. Pinagtatalunan sa iba't ibang panig kung maaaring ang magkaroon ng mga higante sa panahong ito. Subalit ang mga buhay na saksing nakatakas, kabilang na ang alkalde ng naturang bayan ang nagsasabing sila ang nakakita sa mga higanting may 50 talampakan ang taas. Yan po ang kabuuan ng mga balita sa hapong ito. Yan ang sinasabi ko. Palibhasa, dumadami na taong makasalanan, kaya siguro malapit nang matapos ang mundo. Ala, Ding, kumuha ka ng kahoy at mag-akit ka. Oo, Lola. Tatapusin ko lang to eh. Eh, di ko naman, tulungan mo akong magluto, na. Susunod na ho. Hali ka. Ayokong magtali ng manok. Kung ako ay umalis, iba yang humahaplos. Kung ako ay dumating, balahibo'y gusot. Ay, ito nang simula ng sama ng loob. Ayokong magtalin ng inahin. Kung ako'y umalis, iba yang humakalimhin. Kung ako ay dumating, balahibo'y puro uleng. Ito nang simula ng pagsisinungaling. Nang unang panahon, patapat si Isabel. Hubero ang tiyan, pintado ang binte. Nang mabalitan ni Kapitang Gusting, ay agad pinadalhan ng huberong kambing. Miss Luna. Hindi ka yata pumasok kanina. Kasi nalito kami tungkol sa mga balita sa mga higante Pero bukas papasok na ako. Mabuti. Sige nagmamadali kami Sige. Ate, di ba patay na si Miss Lula? Nay! Uy! Wala tayong panahon sa kaaswangan, ha? Ang intindihin natin ngayon ang tungkol sa mga higante. Ganun ba to? Emma! Ding! Dali! Iligtas mo siya, Doktor. Huwag mo siyang pamamayaan. Siya raw ang tanging kayamanan may naman sa aming mag-asawa.
Siya. Bitiwan mo siya. Sinabi ko sa'yo, huwag mo siyang pabayaan. Bakit hindi mo niligtas ang kanyang buhay? Bakit mo siya pinabayaan, Doktor? Baby. Ang aking bulsa. Bakit mo ako iniwan? Ako ang alkalde ng bayang ito at natitiyak ko ng lahat ng narito ngayon ay nasisin at natutuwa sapagkat nandito pa. Alkalde, sa pagparito ko'y nakita ko sa dalong malaking pinsalang nangyari. At ang mga pasyente niya ay alam kong merong malaking sakunang nangyari. Pero ang tungkol sa mga higante, Darna, ako hindi naniniwala sa mga pamahiin, ngunit nakita ng dalawang mata ko mga higanting yan. Makapagsasabi si Direktor, si Pati Dalmasio, si Teniente, si Konsyal. Nakita namin sila. Alkalde, gusto kong malaman ng mga detalye. Maaari ho bang magkausap tayo? O pag-usap natin, sandali lang. Direktor, punta mo na yung mga gamot na itinutulong sa atin ng Kapitolyo. Tsaka yung plan. Ang reinforcement, punta mo na rin. Teniente, Konsyal, ikaw nang bala sa mga tao na rito. Dahil na pag-usap natin. Huwag ka makakalimot sa Diyos. Huwag ka makakalimot. Inuwag sa Diyos. Inay, huwag kayo magsalita ng ganyan. Hindi ko kayo maano, Inay. Nakita mo ba? Yung inay ko. Nurse, yung inay ko, nakita mo ba? Pasensya na ako sa'yo. Akala ko eh. Doktor, tingnan niyo yung asawa ko. Sandali lang, may pasyente pa dito. Dinudugo ang aking asawa. Gumawa ka ng paraan, Doktor. 3 taon namin hinintay ang aking pangalan. Pero wala tayong sapat na kagamitan dito. Kinakailangan madala siya sa pinakamalapit na ospital. Ngunit wala tayong mapupuhong sasakyan, Doktor. Hoy, kwentuhan kayo dyan ng kwentuhan. Pilitin niyo makapagpahinga sa loob ng 20 minutos at re-relevo tayo sa mga naka-duty. Bill, Mayor. Magandang gabi naman. Padre. Magandang gabi naman. Magandang gabi naman. Ano, pagod na pagod kayo? Darna, mabuti pa. Yung cut na yan. Kayo yun, ano? Ang kapatid mo naman dito. Mahirap kung sa bahay kayo magpapahinga. Maraming taong masyado rin. May istorbo kayo eh. Salamat sa Mayor. Tama na kami ni Dean dito. Bukas ng umaga sa ating agahan,
si Tiniente, pag-usap natin kung ano dapat gawin. At kung sino man sa inyo ang nakapagpahinga na, ay sumama sa akin at tayo pang humihingi na yung tulong. Tara, yung sasama. Tara! Dana, kaya mo na ba ng higante? Bubuti dumating ka, Dana. Kailangan ng bayan ng tulong mo. Salamat. Walang hiya. Saan tayo pupunta? Higante, ang pumanang ng mukha rito. Kailangan masundan mo. Narda! Hindi ka talaga maintindihan. Ano ba plano mo? O ikaw talaga, oo. Pupuntahan ba tayo ng kalaban dito? Tayo nga hanap sa kanila. Tayo pala hanap sa kalaban eh. Ba't nagnarda ka pa? Naku, makakaalis ba tayo dito? Nakadarna ako. Dinigil tayo ni Mayor. Ate, parang laki nitong tao eh. Ate, magdarna ka na para maimbestigahan na natin. Hindi. Mas mabuting ordinaryo muna akong ganito. Madali tayong mahuhuli ng mga kalaban at maaaring dalhin pa tayo sa kuta nila. Kung bigla tayong patayin. O anong ginagawa niyang bato sa bulsa mo? Halika na nga. Walang mangyayari sa atin dito eh. Ate, talaga bang malimit ang lindol sa lugar na ito? Maaring lindol. O maaring yabag naman ang mga higante. Ate naman eh. Sabing magsadar na ka na eh. Sige, ako lulunod ng bato at tapos sisigaw ako ng darna. May bala ka pang malulot ano? Oy. Ayoko sa lalaki duwag, ha? At saka ako nakakaalam kung kailan at kung anong dapat kong gawin. Tena na nga.
Ate, ano ba? Ate! Oh, ano ginagawa mo dyan? Eh, hinagis ako ng animal na yun eh. Tulungan mo ako. Oh, kaya sa susunod mag-iingat ka ha? Sana. Lala, tinangan sila. Ang ingay. Ano ba, Dana? Ilang paintay mo namatay bago ka kumilos? May palagay ako. Palapit na tayo ng palapit sa ating hinahanap. Sandali lang. Naga! Ate, hindi ba si Romeo yun? Bakit siya naging higante? Huwag ka maingay. Hindi ako maaaring kulong!
Di ako papayag! Di ako papayag! Clement Subcordromel! Nagmadali ka sa iyong kamatayan. Hindi ko pakikinabangan na isang rebeldeng katulad mo. Kailangan ka iligpit! Kruger Vermeer Doom! Corkel Garderum! Ate, kawawa naman. Iligtas mo siya. Magdarna ka na. Hindi pa natin alam ang ating kalaban. Ang mabuti na yung mag-imbestiga muna tayo. Ang pangalan mo'y Francisca de la Peña, hindi ba? At hawak mong medalyang ginto sa discard throw? Pakikinabangan ko lakas mo. Algiscar Grimer Verdum! Gerguran Gorkel. Pagiskar Godum. Gerguran Geser Magsek! Miguel, Gerguran Giscar. Romy! Romy! Marda, Ding, nabiyagin ba kayo? Ibig ko sanang tulungan ng taong bayan. Pero hindi ko alam na isa ka pala sa mga higanting namumuksa. Maraming dililipas ang suling ko. At ang mga utak namin ay magiging sunod-sunura na rin. Tulad ng mga higanti ngayon na namumuksa sa mga bayan-bayan. Kaya tumakas na kayong habang may panahon ba, Narda? Tiyak na wala kayong magagawa laban sa kapangyarihan ng mga taga-ibang planeta. Pabayaan niyo na sa akin ang pagpapasya. Kung kaligtasan ng aming sarili ang aming hanap, di sana hindi na kami nakarating dito. Alam ko na nasa loob ng kuwebang ito
ang ugat ng lahat ng kabuluhang nangyayari. Ipagpalagay na natin. Ano lang yung magagawa? At pag natuklasan kayo rito, isang teres lang kayo. Paano kung magbago ng takbo ng aming isipan? Maging mamamatay tao kami. Hihintayin mo bang ako ang makapatay sa'yo? Marta, wala akong mga higanting matamis. Pagbukas mo lang. Hindi sila katulad namin ng hindi kami dito ng insect. Dali eh. Tago na kayo. Dito sila, Romy. Baka kung anuhin sila. Hindi ko kayo binigyan ng pagkakataon na rin ang pagpansaya ng lakas sa
Alam mong hindi dyan ang kanyang kulungan. Pabayaan mo siya. Diyan! Bumaba ka nga rito! Bumaba ka, sabi! Ang ganda. Baka makalimutan ka na ni Romy. Tigil ka. Ate, maganda rin. Ikaw kasi hindi mo tinanggap si Romy. Dati niyo nang kakilala si Romy, di ba? Oo, lumigaw nga sa ate ko eh. Kaya lang, tong ate ko. Di marunong pumili ng mahusay na lalaki. Ang daldal mo eh. Alam mo naman kung bakit ko ginawa yun ah. Naalala mo ba nung gabing mahuli tayo? Itinanong mo sa akin noon kung bakit ako nag-iisip ng malalim. Siyang dahilan. Gusto ko sanang sabihin sa'yo noon na malaki ang maitutulong mo para ako makalimot. Pero nahuli na nga tayo. Alam ko naman kahit noon pa, Romy na makakatagpo ka rin ng babaeng makapagpapaligaya sa'yo. Nag-iisip pa kayo ng kaligayahan. Hindi nga natin malaman kung bukas pagkagasing natin, manghalimaw na rin tayo. Siya nga pala, ako si Francisca. Dati akong champion athlete. Napilitan ako maging bailarina dahil sa pinapag-aral kong puso kong kapatid. At kanina nga umaga, pauwi ako. Nahuli ako nila. Nanlaban ako pero wala rin akong nagawa. Marahil kayo sadyang para sa isa't isa. Kaya niloob ng Diyos na magpasya ka para magtrabaho sa iyong tiyo. Ano pa ang halaga ng damdamin sa kalagayan namin ito ngayon? Sa oras na mapailalim ang aming isipan sa kapangyarihan ni X3X, kami magiging istulang mga hayop. Okay mo wala ng pag-asa. Pipilitin kong matulungan ko kayo. Magagawa ng ate ko yun. Wala namang imposible kay Darna. Dalian na natin, ate. Baka pa tayo maabutan dito eh. Kung may pampalaki ang taga-ibang planeta, siguro may pampaliit din yun. Bayaan niyo, tutuklasin ko. Mag-iingat ka lamang, Narda. Malupit sa X3X. Kung makakarating lamang si Darna, tapos na ang problema. Bago, Darna ka ng Darna. Palibasa, puro comics ang binabasa mo eh. Hindi naman totoo yan eh. Bakit ka nahampas? Darna!
Sorry hindi na ako bibigyan ng Darna. Ipagtauman ninyong naging karahasan ng aking mga tauhan. Maupo ka, Darna. Nagulat ka kung paano kong nalaman? Ang lahat ay abot ng isip ni X3X. Mabinay yung salita ay pinag-aralan kong bigkasin. Naparito ka sapagkat balak mong puksain ang mga higante at ang lahat ng kinalaman dito. Pero mabilis ang aking mga kawal. Sa kalagayan mo ngayon ay hindi ka maaaring sumigaw at lalong hindi mapapasaya ang kapangyarihan ni Darna. Nakita niyo mga higante, hindi ba? Kapag ikaw ay aking panauhin na ipaalam ko sa iyo ang lahat ng sikretong gusto mong malaman. Total, hindi na magtatagal ang iyong buhay. Sa pamamagitan ng makinaryang toy, nakakalikha ako ng isang special formula na pag iniliksyon sa isang karaniwang taong katulad mo, ay nagiging dahilan upang sila'y lumakas at lumaki. At pag sila'y malaki na, ang nagiging problema ko naman ay kung paano ko sila pasusundin sa lahat ng aking pag-uutos. But we have a very special process of conditioning their brain. They become fully automated. At wala silang ginagawa kundi ang sumunod sa lahat ng aking kagustuhan. Do you see that? That is my brain. The most superior brain in the entire universe. The advantage of keeping it separate from the body is it cannot be affected by ailments of the other organs, and it too cannot be damaged by emotional strain and nervous tension. It remains healthy, efficient, exact. Sa loob ng 2 araw na itinigil mo rito, parang itinuring mong sarili mong pag-aari ng aking munting kaharian. Nakuha mong lahat ng impormasyon sa aking bihag na dati mong manginginig. Huwag ka na masamiglas at masasayang lamang iyong pagod. Ang nakatapos sa iyong bibig ay daig pa ang pagkit kung dumikit. Hindi ako maaaring makipagsapalaran. Alam kong sa isang sigaw na munting mong bibig ay mapapasayo ang lakas ng 100 tigre. Pero hindi naman kita bihag. Ikaw ay isang panauhin. At bilang bisita ni X3X, ay magiging iyong di pangkaraniwang pagkakataong masaksihan kung paano kumikilos at namumuksa ang aking mga higanteng nilikha. Manood ka.
kawawang mga taong lupa. Bigyan mo ng baril at magmamalabi sa kapangyarihan. Bigyan mo ng salapi at magpapakataas-taas. Maka-invento ng bomba atomika na isakupin ng buong daigdig. Ngunit isang tingin sa mga higanting nilikha ni X3X ay kumakarimot ng takbo na para mga nalilitong daga. Alam kong iniisip mo, babae, na ako'y napakasama. Pero aminin natin, meron ba tayong pagkakaiba? Isang tribo na naghahangad lupigin ng kabilang tribo? Isang relihiyon na naghahangad wasakin ng iba? Isang bansa na naghahangad sakupin ng nakararami? Aren't it basically the same? Ang pagkakaiba nga lamang natin ay higit akong matalino. At tama ang aking paglaban. Tama na iyong katapangan. Hindi magiging iyong pagkakataong sumigaw ng Sidarna at lalong hindi mo mapitigil sa aking misyon na ilagay ang daigdig sa ilalim ng aking kapangyarihan. Kaya tanggapin mo ng katotohanan, ikaw ay mamamatay. Hermes Brugeldum! Ganyan na, ihiganin niyo ang ating mga panauhin para makita nila ang kapalaran sa pagkat sa kanilang katawan. Marahil ay naiintindihan mo kung bakit kailangan itinit ko yung mga bibig ng palagian. Magpapagigilid kita. At hindi sapat na tapanan ko yung bibig. Kailangan ay matahimik ka at palagian. Mali ang iniisip mo, Darna. Nasa laki ni Romy ngayon ay dapat na mawasak niya ang rehas na kanyang kinakukulungan upang ikaw ay matulungan. Liban sa kanyang laki, siya ay karaniwan pa rin tao. At ipagkakaloob ko lamang sa kanyang lakas ng isang halimaw sa oras na matiyak ko na siya ay alipin na ng aking kapangyarihan. Sandali na. Gusto ko makipaglaro. Nais kong malaman kung hanggang saan ang lakas na tinatawag ng iyong pagsilig. Iwagis ang dulo ng lubid sa kanyang dating mangingilig. Nagod ang verdict. Paalam, Darna. Umasa ka na lamang na hindi siya ang dating. At least ay hindi mo rin masasabing ako'y napakasama. Ibinibigay ko pa rin sa iyo ang pagkakataon na makasama ang iyong kapatid na mamatay. Sa iyong kami nakasalala yung buhay nada. Salala mo lahat po, ate. Suro ka. Mabuting madala tayo ng mga kaawit sa kuta. Eh, ito nangyari sa atin. Patalim dala kayo dito. Hindi. Kung gustong subukan ni X3X ang tapat ng paninindigan ng isang tao, ay patutunayan ko sa kanya. How is it on the other side, Doctor? Very well. How about you? Okay.
Pero gusto kong ipakita sa inyo ang isa kong pasyente. What's wrong with that? Napakaraming dugo ang nawala. Nag-gusto sa kaming nabali ang sinabuto sa likod. Hindi ba kasi umigat na ganito malabot? Give me something else. If my darling baby says Mara is not far away, love. Higa mo lang tayo. Nurse, get her a therapist. Right now, doctor. Gusto mo ba sabihin sa akin kung ano ang ginagawa? Hawak ko na. Paano yun? Hindi yung maisyo. Ate, bring mo yung bote. Tama. Higit na lang sa pangarib ng mga taong bayan. Pero mag-iingat kayo. Balatan mo kami, Dana. Oo, ginano ko yung pababayaan. Kaya po naman. Sandagan po. Pare!
Kumadre. Pare. Kalamain mo, kalooban mo, kumadre. Salamat dumating ka pa. Kaya nung matanggap ko telegrama mo, nagmamadali ako eh. Pare. Napakasakit. Napakasakit ang pagkikita niyo muli ng inaanak mo. Iniwanan na tayo na inaanak mo si Pretty Boy. Alam mo pare, nang nabubuhay pa ito si Pretty Boy, wala na siyang inasam kundi magkita kayo magninom. Kumadre. Yung kurbata. May bimilihan, kumadre. Manyari naman kasi, hindi ba't ako'y nagpa-proxy. Alam mo namang nataon ng linggo at busy ako sapagkat yan ang araw ng aking pagbibilang ng pera. Kalamain mo yung kalooban, kumadre. Pare, ang anak ko. Tingnan mo pare, ang inaanak mo, cute na cute. Magandang bangkay. Parang anghel. Tingnan mo pare. Ay, Monyo. Ay. Sino ito yung paktong ito? Inaanak mo yan pare. Ito ba si Pretty Boy? Aba, hindi ba't nasa grupo 24 ito? Ang ibig ko sabihin, madre, bakit naman sa ganitong ataol lang napalagay ang batang ito? Bakit naman sa kahon lang ng gatas na pinagtagpi-tagpi? Ba't hindi kayo, kumuha kayo ng mamahaling ataol? Walang diferensya yung tayo umorder ng mga tiko 48 mil dyan na bronze. Hihilahin ng 19 na puting kalabaw at 24 na kabayo. Sasagutin ko lahat ng gastos niya, kumadre. Pare, huwag ka na mag-abala, pare. Kwartahin mo na lang. Madre, nakakahiya dito sa bangkay. Ano ba naging sakit? Ano bang ikinamatay? Wala. Kahapon nga na nakipag-basketball pa yun eh. Yun lang eh. Wala palang sakit. Ba't namatay? Hindi nagmana sa'yo ng katapangan to inaanak mo, pare. Nakwentuhan na ng tungkol sa higante, inatake na. Yun ay kinamatay. Pambihira ka naman, kumadre. Ang ibig mo ba sabihin na hindi mo man lang naimulat sa isipan ng batang ito na hindi dapat maniwala diya sa mga maligno na yan? Mga impacto, mga higante. Aba, iyan ay katahang isip lamang ng ating mga ninuno. Hindi po ba? Higante. Bastos, bubuga ka rin lang sa mukha ko pa. Mga kasama, inang! Higante mo! Higante! Sandali lang! Huwag kayo! Ano ba yung malaking kapangahan yung ginagawa ninyo yun? Higante! Huwag kayo maniwala dyan!
ito. May kaibigan ko ito eh. Pero, bakit naman naging higante? Siguro junior yung kaibigan ko. Ito naman ang senior. Laki. Ang gandang center nito sa basketball.
Karga, oh. Sana. Diyan ka lang, ha? Huwag kang alis. Kailangan mangyari, ha? Hindi ko na kaya, kuya. Patawarin mo po ako. Hindi ko ibig pumatay. Hindi ko ibig pumatay.
Wasakin mo. Hindi yung utos ko sa'yo. Durugin mo! Tinayo mo ko dito. Takot ka rin ba doon sa babae lumilipad? Hindi. Ba't ilayo mo ko dito? Tama na. Ang galing mo talaga, Dana. Bulahin mo pa ako, Tina. Tignan, tumahimik ka. Baka nag-aapay na ni Dati. Baka nag-aapay. Kailangan bumalik tayo sa bayan at tignan natin kung ano matutulong natin sa mga kasamang tao.
Mag-sex maraming ka! Bakit ka naririto? May tungkulin kang dapat gampanan sa bayan. Ikaw kasi nagaya pa eh. Tingnan mo tuloy. Hindi ba na ako madidiktahan pa, expert? At lalong hindi ako makakapaya. Lumapit sa ilalim ng yung kapangyarihan ng aking isipan. Ako, ang daan-daan, ang libo-libo, at ang iba pa. Ito, hindi maaaring maging lubos ng iyong tagumpay. May masikit ang kapangyarihan kaysa sa'yo.
eh. Basta nila nangyari. Ngayon ako naniwala na talagang kontrolado ng utak si X3X at ang lahat ng kanyang mga nilikha. Maraming salamat, Darna. O, di wala ka na sama ng loob ngayon, Romy. Alam mo na hindi maaaring umibig si Dana. Tsaka, maganda naman siya eh. Tara na, baka inaharap mo tayo ng lola. Sige ah. Kapit, Ding.